Kasama naman po natin dito sa studio ngayong gabi si Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, ASEC Rafi. ASEC. Good evening, Audrey and Princess. Ayan, ASEC, nako, inaasahan na nga po yung pagtama ng bagyong Krising, yung paglandfall dito sa Cagayan. Kumusta po ang preparasyon ng OCD para dito? Since kahapon, naka-red alert na po tayo at tuloy-tuloy ang ating preparasyon and even pag-responde dito sa mga affected areas. So far, nasa Visayas ang ating tinitingnan and ngayong gabi, tinitingnan na natin ang Northern Luzon. So naka-full alert na po ang buong NDRIMC po para dito kay Krising. ASEC, itong nakarang mga araw po ay marami nang lugar yung nakaranas ng ulan bago pa man itong bagyong Krising. So, paano po ba, kumusta yung mga lugar na yan at anong tulong na po yung naibigay ng OCD dito sa mga naapektuhan ng malalakas na pag-ulan? Even bago dumating si Krising, sa Mindanao, meron na pong baha doon. So far, we have provided around 1.6 million worth of assistance. Galing na rin sa iba't ibang agency, lalo na sa DSWD. Kasi ngayon po, meron tayong naka-ready na almost 3 million worth of family food packs and other resources na nakahanda para ibigay tulong dito sa mga nangangailangan po. I understand marami na po tayong ginagawang paghahanda on behalf of OCD, but paano naman natin matitiyak o maaabot yung target na zero casualty para talagang masabi na hindi talaga ganoon naapektuhan o maapektuhan nilang mga lugar at ilang mga residente para pagdating sa worst case scenarios? Para po maabot natin yung zero casualty goal natin, kailangan po ang kooperasyon ng ating mga kababayan, lalo na mga local government units, sa pag-heed ng ating mga early warnings or advisories. And cooperation na kung meron pong utos na mag-preemptive evacuation, ay kailangan gawin natin ito at pumunta tayo sa mga safe na lugar. So kailangan po talagang kooperasyon dito at sumunod at makinig sa mga authorities po. ASEC, sa mga LGU naman po na mga ngailangan ng tulong, saan ba sila pwedeng dumulog o tumawag lalo na kapag kasalukuyang tinatamaan ng bagyo at kailangan na ng responde? Meron kaming 17 Regional Operation Center at doon po, alam naman ng mga LGUs po na doon po tayo kukontak para humingi ng tulong from national agencies. So meron din po kaming direct line, 911-5061 dito sa Camp Aguinaldo na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan para kung kailangan po ng tulong ay marespondehan natin at maibigay natin sa tamang mga agencies para tumulong po sa kanilang mga communities. Pagdating naman po sa unang tutumbukin nitong bagyong Krising, kung saan siya una magla-landfall, kumusta po ang koordinasyon nyo sa ibang mga ahensya, lalo na dito sa LGU ng Cagayan Valley? Na-activate na po yung ating Interagency Coordination Cell dito sa Aguinaldo at may direct link kami sa mga regional offices namin, lalo na sa Region 2. And then we have direct link also sa mga LGU sa Batanes, Cagayan. At sabi ko nga, naka-red alert na tayo at tuloy-tuloy po. May mga alternate communication system tayo na nakataas na po para ang ating koordinasyon ay tuloy-tuloy naman. ASEC, nabanggit niyo po red alert. So, maaari niyo bang paliwanag sa ating mga kababayan ano ba ibig sabihin itong red alert at gaano ito nakakabahala at paano natin ito dapat tugunan para mas maging handa? Pag sinabi po naka-red alert na po ang buong NDRIMC ay naka-ready na po at handang tumulong lahat ng membro ng NDRRMC. From the Uniform Service, DSWD, DOH, yung ating Armed Forces, PNP, nakahanda na po at naka-preposition yung mga assets at saka mga relief goods doon sa mga areas ng nangangailangan. So anytime po, nakaka-responde na po at handa na pong tumulong sa mga local government units. Okay, ASEC Rafi, sa ilalim po ng red alert, usually nangyayari po pag malakas talaga yung bagyo, minsan nawawalan ng linya ng komunikasyon. Ano pong protocol, ano pong ginagawa ninyo kapag may isang lugar o lalawigan na talagang may kakulangan o naputulan ng linya ng komunikasyon o maging ng power supply? Unang-una meron tayong mga rapid telecoms teams na pwede pong i-deploy kaagad sa areas na nawalan ng communication. So kasama po yung DICT natin dyan and mga OCD personnel na nakahanda po, naka-preposition po ito sila sa mga regional offices natin and sa mga areas na tingin namin nangangailangan ng tulong na pwedeng immediately ma-deploy sila. So meron po kaming mga teams na nakahanda
from DICT and OCD ng Emergency Telecoms team namin. Alright, maraming salamat po, Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense.